Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo Mga rin. ginikilig ko mga kapatid, mga minamahal ko mga kapanalig, sa banal na misang ito, isinasamo natin sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan, ang bawat damdamin, nakakalakip ng ating mga panalangin ay ating idinudulog ngayon. 10 ng ating mga mensaheng dinatanggap at mga kalakip ng ating mga panalangin, idinudulog din po natin sa banal na misang ito ay kakapamayapa ng kaluluwa ng ating puting pari na si Reverend Father Luciano Filoni na pumanaw ka makailan lamang. Mahal na Panginoon, idinudulog namin sa iyo ngayon, hindi lamang po ang aming mga kapatid na pumanaw, maging ang aming mga kapanalig at mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Hilumin mo, hilumin nawa siya at sila ng lahat ng ating mga panalangin, kalakip ng piyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman sa pagsimula ng ating pagdiriwang, idulog natin ngayon ang ating pagsuko sa ating mahal na Panginoon, ang ating pagtalima sa kanyang kautusan, ang ating paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin. Mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon
ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong na bubo na ang isinigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunit ako sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunit ako sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa ng aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siya'y mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. Ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga ginigilig kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Liban sa pagpapalaya mula sa inaalihan ng demonyo, pinahiran nila ng langis ang mga may sakit at pinagaling sila. Ano nga bang pangunahing kailangan natin? Bakit ihinihayo ni Jesus ang kanyang mga alagad ng 12? Bakit niya inutusan sila na sa kanilang pagpapayag sa paghari ng Diyos, kaakibat nito ay ang pagpapagaling sa may sakit? Lahat ba tayo may sakit? Ikaw ba? Anong nararamdaman mo kapanalig sa mga sandaling ito? Masakit ba ang batok mo? Masakit ba ang iyong balakang?
Meron ka bang dinaramdam? Meron ka bang bigat sa kalooban? Lahat ng ito, mga kapatid, pinagagaling ng ating Panginoon. Pero bago pa man bigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang mga alagad na kanyang isinugo, sila muna ang kanilang pinagaling. Sila muna ang pinaramdaman niya na nakapagpapagaling ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi sila muna yung kanyang inalalayan, sila muna yung kanyang naging katuwang. Kaya ang unang utos niya sa kanila, ang pagsusugod nila ng dala-dalawa, kailangang may katuwang. Hindi niya sila inihayon nag-iisa na sa mga sandaling may pangangailangan ang kanyang mga alagad, ay wala silang matakbuhan, kundi ang kanilang sarili. Kaya nga, ganun na lamang ang pagnanais ng Panginoon na ang unang-unang dapat nakakaramdam ng may katuwang ay ang kanyang mga alagad. Bilang katuwang, mga kapatid, partners, companion, co-pilgrims, tayong lahat ay may angking kakayahang maging katuwang. At mayroon tayong angking pangangailangan ng katuwang sa buhay. Alam nyo, hindi naman tayo nilikha ng Diyos na nag-iisa lamang. We are not designed by God to be alone. As a matter of fact, ang pangunahing pangangailangan nakita ni Yahweh sa kanyang ilikhang tao ay magkaroon ng katuwang. At ang katuwang na yan ay nagpagaan ng kanyang kalooban nang makita niya ang babae na nilikha ng Diyos Ama na kinuha niya sa kanyang tadyang. Finally, He said, "Ito ang aking magiging katuwang." Katuwang sa panahon ng kagipitan, katuwang sa panahon ng pangangailangan. We are destined to have, or we are created to have a companion, as we can be a companion to other people. Yeah, unang-una sa lahat, marunong ang Diyos. Nilikha niya tayo na may kaakibat na katuwang at nilikha niya tayo pwedeng maging katuwang sa ating kapwa. Second, my dear friends, nakita ng Diyos ang pangangailangan ng paghilom. Kaya nga, ganun na lamang. Paano yung pagpapalas ng demonyo? Hindi ba? Kapag ikaw ay may pinagdaraan na mabigat ang kalooban. Ibang kapangyarihan ang namumutawi at nabubuhay sa iyo. Madali kang, sabi nila, madali kang maligaw sa tamang landas. Pero ang pangunahing pangangailangan natin ay paghilom. At mga kapatid, sa pag-uutos ni Jesus sa kanyang mga alagad para ipahayag ang mabuting balita at ang pag-ahayag ng Diyos, ang paghilom ang isa sa pangunahing paraan ng Panginoon natin para maiparamdam sa atin na may Diyos tayong hindi nagpapabaya, na may Diyos tayong pwede nating lapitan, na pangunahing katuwang natin sa buhay nito. Remember, He came down from heaven. Nakipamayam sa atin ang Diyos. Kaya nga ang pangunahing pangalan ng Jesucristo, Emmanuel, God is with us. He dwelt among us para maging katuwang natin sa buhay. Pangunahing katuwang natin na kung saan ipalalasap niya sa atin ang hindi lang ang kanyang presensya at pakikipamayam at pakikipaglakbay sa buhay na ito, kundi ang isang magandang paraan para maramdaman natin ang kanyang presensya o presensya ng Ama, ang kanyang mapagpagaling at mapaghilom na kapangyarihan. Pinaghilom niya, pinagaling niya ang mga may sakit. Bakit? Una, ipaparamdam niya sa iyo, hindi ka nag-iisa. Hindi mo solo ang iyong karamdaman. Hindi mo pag-aari ang iyong kapighatian na meron kang masasandalan, meron kang katuwang na nakakaramdam ng iyong kapighatian, na pwede mong mahingahan ng iyong bigat ng kalooban, na pwede mong mapagsabihan. At nariyan lang tayo bilang katuwang. Pangunahing pagpaparamdam ng Diyos sa atin, mission ngayon, sa kanyang pagpapadala sa kanila. Iparamdam nyo
na hindi nakalilimot ang aking Ama. Iparamdam nyo na hindi nakalilimot ang anak. Lalong iparamdam nyo ang pamamatnubay ng Espiritu Santo. Yan. You see, that is even more encouraging, more consoling, that we are destined to be or to have a companion in life and for us to be a companion for life. Si Kristo mismo. Paano, Father, yung mga ibang hindi natadhana na mag-isa sa buhay? Well, ang ibig sabihin ng katuwang natin, we can always be a companion in many ways. God continues to travel with us, to journey with us in many ways. As a matter of fact, hindi lang sa buhay pag-aasawa ang salitang katuwang. We can always have a katuwang sa buhay. Katuwang natin, bawat isa sa atin. Kaya nga, kung maalala niyo yung awiting pananagutan, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Sa pagtitipon ng Diyos sa atin, yan ang pangunahing paraan ng Diyos para iparamdam niya sa bawat isa sa atin ang kanyang presensya. Tayo yung kanyang presensya. Tayo yung magsisilbing daluyan ng presensya ng Diyos. Ang ating kakayahang makapagpagaling, ang ating kakayahang makapaghilom, ay hangon natin sa ating inigib na biyaya sa balon ng pagpapala ng Diyos. And when we realize this, my dear friends, it moves us. Siyang magtutulak sa atin, ito palang mission, ito palang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagsusugo sa kanyang mga alagad. Una, sinugo niya silang dala-dalawa, magkatuwang. Ngayon, para iparamdam na sila ay katuwang natin sa pamagitan ng pagsusugo sa kanila ng Kristo Jesus. Bakit? Sinusugo niya sila bilang kanyang mga katuwang. Sinusugo niya sila bilang kanyang kinatawan. At sa kanyang pagsusugo sa nila, ipinaparamdam niya na siya rin ay kinatawan ng Diyos Ama. Katuwang niya ang Diyos. Katuwang niya ang Panginoong tagapaglikha. Katuwang niya rin ang Espiritu Santo sa pagpapala. And therefore, there is no way for us but to become co-pilgrims in this life. Magkatuwang. And we have a responsibility for each other. Mapaghilom natin ang bawat isa. Mapagpagaling natin ang bawat isa. Ito ang kahilingan natin. O hindi ba? Ganon din naman ang nangyayari sa ating kapistahan at ang ginugunita ngayon, si San Pedro Bautista at ang kanyang kasamaan. O di ba? Hindi kasamahan kasamahan. O di ba? May katuwang din si San Pedro Bautista, si Paul Miki, at ang kanyang mga kasamahan. O, di ba? Napakagandang pagdiriwang ang ating hinaalala ngayon. Bakit? Sama-sama. Bigkis-bigkis. Di ba? Langkay-langkay. Magkatuwang. After all, nilikha ka na hindi ka nag-iisa. Ikaw ay nilikha dahil nakatadhana ka bilang katuwang at natadhana kang magkaroon ng katuwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya ng ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangan lakas upang maisagawa ito. Sa bawat pagdalangin na natin pong itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Jesucristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon.
Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikisa, pag-ibig at pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Puri-puri ka Diyos na may kanas sa liputan. Diyos, Sa ikaw ang dami, narito ang aming may aanay mula sa lupa at buwan ng aming paggawa. Tinapin ito para sa aming bibigyan ng iyong Espiritu. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong bibigyan ng iyong Espiritu. kalwalhatian. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir. At ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mong na may katatagan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, si Paul Miki at ang kanilang mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Palang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo, at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero. Pagkaloob mo sa amin ang Mga ginigili kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang sa pag-ibig niya huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni San Pedro Bautista, Paul Miki at ang kanilang mga kasamahan na mga martir mong hirang,
kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo na po tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecce pandis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, sa mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesus Kristo, ang kordero ng Diyos na nagalay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan, ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Manem de cielo prestetit si eis. Omne delectamentum vinceabentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoram reliquisti, tribui quaesimus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin si Jesu Kristo, Diyos na totoo at
tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend Father Bong Turino. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.